Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Paulo Lino Canillo T. Okay. Pinost niya ang statement ni Senator Kiko Pangilinan na magandang pakinggan. Sabi niya, "Wag na po tayong maghalal ng mga magnanakaw, mga sinungaling, mga walang kwenta, mga makasariling politiko." Wow, galing, no? So, sabi naman ni Paulo Lino Canillo T, noted, no to you. Pati ikaw, Risa, Lenny, Laila, Tito, Martin, and many more. Salamat sa reminder. So, anong ibig sabihin? Sino ba ang pinapatutsadahan ni Senator Pangilinan sa pahayag niyang ito? I'm sure hindi sa kanyang sarili dahil tingin niya, ito opinion ko lang dahil nagsalita siya ng ganito, tingin niya sa kanyang sarili, hindi siya yung mga politiko, hindi siya yung politiko na hindi siya magnanakaw, hindi siya sinungaling, hindi siya walang kwenta, hindi siya makasarili. Yun ang pagkaintindi ko. Ito naman masasabi ko. Noong una, itong si Pangilinan galit na galit sa mga Marcos. May napanood akong video niya Sabi niya, huhukayin natin yan. Sabi niya, yung bangkay ni President Marcos Sr. na ipinalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani, galit na galit yan. Huhukayin natin yan. Di tayo papayag ng isang diktador mailibing sa libingan ng mga bayani. Yan. Ano ngayon? Di ba magkakampi na sila sa mga Marcos? Wala na So may kwenta ba siyang politiko? Kayo na, tanong lang sa akin. May kwenta ba siyang politiko? Kaya tawag is kain suka. Ano ba yun? December last year ata, yung may picture sila, yung kanyang pamilya, silang dalawa ni Sharon Cuneta at President Marcos and First Lady Lisa, may picture sila. Kaya binatikos siya ng todo nung una, na tinawag siya na kain suka. Kaya lang sabi niya, hindi nakipagpa-picture man lang kami. Walang ibig sabihin nun. Ay nako, walang kwenta. So sino yung mga Sino yung mga pinapatutsadahan niya na politiko na magnanakaw? Walang magnanakaw, sinungaling, walang kwenta, makasarili. Sino kaya yun? Hindi naman niya pinangalanan. So ito si Paulo Lino Canillo T, pinangalanan niya. Ikaw, isa ka na doon. Risa, Lenny, Laila, Tito, Soto, Martin, and many more. Ay, grabing nakawan ngayon, punta tayo dito sa sa PhilHealth issue. Isama na natin yung 107 billion from Philippine Deposit Insurance Corporation. Mismo si Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio nagsabi, that's technical malversation yung ginawa nila. Kasi yung mga pundo na yan may specific intended purposes nakalagay sa batas. Ginamit mo sa ibang purpose, that's technical malversation. So, di ba pag nanakaw yun? Grabe ang administrasyong ito, mga kapatid, nakakalula. May pag-asa pa ba itong bayan natin? Bayan, babangon muli. Yun ang pangako. Kaya nabudol tayo. Binotohan natin siya. Ako, binoto ko. Only to find out ngayon, anong nangyayari sa ating bayan? Bumabangon o bumabaon? Bayan, babaon na muli.
So, tama naman itong panawagan ni Senator Pangilinan. Mga magnanakaw at mga sinungaling, wag na nating iboto. Basa lang tayo sa mga comments Nere Isa, coming from the very clean and respected politician, baka Kiko na yan. Tingin niya sa sarili niya, malinis. Ganyan man talaga ang tao. Yung akala natin we are so good, but deep inside hindi. John Paul Dungog, nagmamalinis. Tina Makwiti, coming from you po, Sabadiha, sabi ni Col Chito sa Montino. Ardud, pinapatamaan mo ata ang sarili mo, Kiko. Sabi, dili ni plastic si Kiko, matching Adobe na siya. Jenen Cruz, no to Kiko Soto Risa Martin Leila, masusunod po, include Bam. Speaking of this, Bam, Lenny, Risa, mga kakamping. So, sa ngayon, ayaw nilang manawagan na mag-resign si PBBM dahil natatakot sila na magpresidente si BP Sara, kaya pinagtitiisan na lang nila na sige na lang, dyan na lang. Kaya sumisigaw man sila ng anti-corruption, kaya lang walang sinong mananagot. Wala lang. So, pagdating ng eleksyon, dyan na natin makikita. Magsasama ba itong kakamping at ang Marcos camp? Ano sa tingin nyo? Palagay ko, kanya-kanyang kandidato ito. Kaya itong si Kiko Pangilinan, nagsabi siya na we will try our very best to convince Leni Robredo to run for president, which is correct. Hindi ako kakamping kaya lang, kasi kung si Risa Hontiveros ang kandidato nila, talo sila. May mas malaking pag-asang manalo si Madam Leni Robredo. Makita nyo yung latest survey ng WR numero, 13% si Leni Robredo, kumpara mo kay Hontiveros na 2.4% lang. Kaya sige, excited na ako, labanan sa 2028. Leni versus BP Sara versus sino pa? Name it. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Silang anti ang tagaan o yero, silang nanay. O muna ni ang yero nga ipanghatag sa ilaha. Oo, si nanay nga balo na tigulang nagyod. So sayo pa gani ga ulan-ulan pero excited na silang nanay sa pagkuha og yero. Sumusuwag ka. Ha? Ug karon abot na gyud ang hero nga gihatag ni nanay nga tigulang nga balo. Ug muna ni si nanay ang tigulang gitabangan lang gani ni kuya. Muna ni ang gipatindog ni nanay nga iyang atupan karon. Sa Ginoo kay gitagaan ko sin kay katigulang naman kay tigulang naman ko. Lagi. Pila na day na imong edad? 34 na. Si 34. Oo, sa tigulang na gid ka. Ang mag-ato pa ni nanay. Akong awas. Ay mong awas ang magtabang sa imuha.
Oo. Lagi. Pila na din nanay ka tuig nga sa imong pagkabalo na? Kapi na 20. Kapi na 20 ka tuig. Oo. So asa so karon imo gining balay ang imong gipuy-an. Oo, so gitabangan lang ka. Tabangan ko sa Salamat si nanay sa Ginoo og sinagatan sa video nga natagaan siya gero. Salamat nanay. Magani isa ko.